Ayan guys, update tayo. Ito na po yung ating nilabas no kagabi na filter. Ito ay pina-full welding na natin. So, dito tayo sa ating poste. Ay ito yung mga support niya guys sa ating poste. Lagyan natin ng support dyan. At pino-full welding din natin yung ilalim niyan. Yung ilalim niyan ay naka-full welding din po yan guys. So, hindi pa tapos. At we-weldingin pa natin to. Ayun naman yung ating support sa ating poste. So ito na yung ating rope na. Yan. Ito po yung ating rope guys. Na dito yung ilalagay yung ating mga insulation dyan. Papasok natin yung insulation natin. So yung sa kabila ay tapos na. Yan. At ito ay di pa tapos yung ilalim natin pala na dapat ipa-full welding para natin yung ilalim niyan. So kailangan natin na quality yung ating pagka-welding dyan dahil nandyan yung ating hook. Dyan yung hook natin na kinakabitan ng ating crane pag inaangat at dinideliver na po itong ating shelter. So kailangan na matibay po yung ating poste na kinakabitan na ating hook. Kasi yung taas niyan guys, nandyan yung ating hook, no? So ito yung poste, at mayroon na rin yung mga support. Yan, yung mga support niya ay yung bracing niya ay ipo-full welding din natin yan. So ganyan po yung ating proseso niyan guys. Ating pagka-welding dyan ay talagang kahirapan ang posisyon natin na pag-welding dyan dahil overhead na siya guys, tapos masikip pa yung area niya. Kailangan na quality yung ating pagka-welding. So ayan, medyo pilipit na yung ating welder guys, pero kayang kaya dahil sanay na po itong mga to. Ito po yung ating posisyon natin pagka-welding guys. Overhead po yan. Yan yung ating tinatawag na overhead position. At kailangan quality yung ating pagka-welding dahil ina-inspection yan at ina-NDT test. So pag bumagsak sa NDT test, dito pa lang sa NDT testing natin sa ating welding ay may posibilidad na i-reject yung aming project. So kailangan ay quality yung ating pagka-welding dyan. Yung mga importante itong mga postehan na ito dahil ito yung usually na chine-check ng mga engineer, yung mga join na yan. Kaya di basta-basta dapat yung pagka-welding natin dyan, at dapat yung nagwe-welding dyan ay mga license talaga sila, na welder license talaga. At kung hindi sila lisensyado sila na welder, hindi sila authorized dyan guys. Noong ako'y bago pa lang po guys, di ko akalain na ang welder pala ay isang profession pala na magkaroon tayo ng license. So lisensyado ka na bilang isang welder. Sa Pilipinas, iwan ko lang kung mayroong ganyan na kailangan ng license welder ka. Pero dito sa Saudi, dahil gas plant po itong project namin, kailangan na lisensyado ka na welder. Hindi ka licensed na welder, hindi ka authorized na mag-welding dyan. Dahil
ini-x-ray po ito at ini-NDT testing siya. So kailangan na professional ang talaga ang mga tumitira sa mga ganitong wini-welding guys, dahil ini-x-ray po ito at ini-NDT test pa siya. Ayan, medyo may nung una po ako guys, nung kumuha ako ng license sa welding testing dito, nung unang dating ko, 2 beses pa ako bumagsak. So awa ng Diyos, nung pangatlo ay pumasa din ako. So kung di ako pumasa, automatic na pauwiin ako ng Pilipinas, dahil yung project namin lahat ay para sa gas plant po lahat. Ini-x-ray po siya. Kung di ka pumasa doon, ay di ka authorized na mag-welding ng ganito, dahil puro ini-x-ray po itong mga wini-welding natin dito. At ito na nga po yung guys, no, yung mga natapos na vertical na po yan. Ayan siya, oh. Ayan, vertical na yan. At doon din sa kabila na vertical na. Ganyan po yung dapat pag-welding natin dyan guys. Dapat quality. Ganon din po yung overhead natin sa ilalim. Yun naman po yung ating vertical overhead position, no? Ayan. So dapat quality, dahil in-x-ray po yan guys. At mahirap na kung bumagsak yan, ay posibilidad na i-reject yung ating project. So marami po itong ating weldingin ngayon. So ayan yung ating welder. Medyo may kahirapan yung ating posisyon dyan, pero dyan mo masubukan talaga kung ikaw ay professional welder, yung mga posisyon ng ganyan, overhead, na alanganin pa yung tinitira sa ilalim. So ayan naman po yung mga side nya, pina-full welding din yan guys. Ito training lang po to guys, pero hindi naman masyadong masilan tong dito sa baba, na pwede na namin tong pinapatira dito sa mga training namin. Tinitraining namin yan kasi masipag siya eh. Pinabayaan lang namin, pero chinecheck ko lang din po yan kung okay yung pagka-welding niya. Pero pag hindi, pinapag-grind ko sa kanya. Kaya di maganda, kaya pinapag-grind ko. Ano din yan sa kabila, may nagwe-welding din yan sa kabila. Yan. Ayan, marami pa po tayong weldingin guys. Dito naman sa baba guys, tapos na po ito natin na welding, no? Yung ating mga yan, tapos na yan. At ganun din po yung ilalim nito. Kaya lang di malilinis na dahil yung mga slag doon sa taas yan guys, yung sa overhead, kaya marumi yung ilalim. Lilinisin pa natin yan, pero yung taas tapos na. So yan po, ay napakarami pa po yung ating trabaho. Ayan. Ganon din doon sa kabila, no? Pina-full welding na rin nila. At ito naman sa labas guys, itong mga support natin, ganito siya. Ito na siya, nako-full welding na natin siya. Pagkatapos ma-full welding, gagray natin yan. Ganon din yung ilalim yan, naka-overhead din yan guys. Lahat pong mga joy nito guys, ay puro po ito naka-welding lahat.
Wala po siyang dapat na mga join na hindi ma-welding. Lahat po siya naka-welding lahat. Yung ating baba ay ayan, okay na rin. Na full welding na rin yan. And then titest na to pagkatapos nito guys lahat. So dito naman okay na. Ayan. At pasilip ko rin sa inyo guys dun sa kabila. Ay pakita ko sa inyo yung mga pang-cutting. Wala pala, manual palang gamit nila. Ito naman yung isa, yung tinitraining ko. Tingnan natin kung makuha niya yung welding na way down position. Mukhang malakas yung power. Malakas yung power. So baba natin, hindi niya kabisado pa yan. Yan. Ayan. Medyo okay naman. Kuhang-kuha niya. Ano nangyari? Yo, chip hammer. Medyo di pa control. Nabubutas. Tingnan natin yung pangalawang pass niya kung papasa. Sa mga baguhan dyan sa Pilipinas na mga welder, kung dito kayo, iwan ko na lang kung di kayo matuto, dahil marami kayong pagpapraktisan dito. Ito guys, mga helper lang to, pero naawa kasi ako, kaya sabi ko mag-aral kayo, dahil pag matuto kayo, mag-apply kayo ng mga welder na. Mga helper lang kasi ito guys magkano ng mga sweldo nila. Kaya sabi ko mag-aral kayo para matuto kayo, mag-apply kayo ng welder. Kaya ganyan. Yan, okay. This nice. Medyo no. Don't use this because you might be malum this you use 70. Oh no. Yeah. Mas maigi na rin yun guys na i-share yung ating natutunan dahil ako nagmula rin din ako sa tinuturuan lang din ako. Wait, nabutas guys, mataas yung power, nabubutas. Babaan natin. Yan, okay na yata yan. Mataas yung power, nabubutas. Hindi pa niya kontrolado kasi mahirap talaga mag welding yan pag hindi mo siya control, nabubutas guys. Ito naman, check natin yung welding niya. Ito ayos naman na, okay na yung welding nito sa flat. Yan, natuto na rin to, marunong na. Yan ay license yan guys, lisensyado yan. Siya yung tumitira dyan sa mga in-x-ray. Ilan na kami ditong license guys? 4 na kami. Yes, 5 pala, 5. 2 kaming TIG welder. Tapos yung kasama namin ay arc na sila. Ito, anong nangyari na nito, ang ginagawa nito? Matuto talaga tong mga to, kay kursunadang matuto bayaan natin para matuto. Yan ang gusto kong ganyan nagkursunada ka, matuto kapag ako kasama mo. Pabayaan kita dyan.
Kasi biruin mo guys, ilang taon na yan sila helper dito sa Saudi. Magkano lang sweldo nila. Kaya kung maawa ka talaga sa kanila, kung talaga tulungan natin itong mga to para kung matuto na mag-welding, eh pwede na sila mag-apply. Ayan, itong isa naman, si Rajesh yan. Marunong na rin yan. Helper din yan guys, pero marunong na rin. Marunong na siya mag-welding. Pagkatapos yan, i-grinding natin. Ganyan lang. Ayan lang po yung trabaho natin dito. Ini-inspection lang natin itong magagawa nila. Kung dapat quality rin yan dahil pag ini-inspection yan, kami naman yung lagot. Okay naman. Ayan. So dito na lang muna guys. Thank you sa inyong panonood at update ko lang kayo pag matapos namin itong isang shelter na ito. So don't forget to subscribe my YouTube channel guys, Ilalibay. Hit na rin ninyo yung ating notification bell para yung ating bell para updated kayo sa next pa natin na video about sa pag-welding. Ayun naman po guys, God bless us all.